ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Si Cedric Cesar Gorbet ng Barangay Butong Oton. Isa ako sa membro ng Umuga Oton Bulb Indian Growers Association. Isa ako sa business manager ng Tukod. Ginapresent ko ang Bombay. Halin sang una, mo ginangamon ginatanong dan ang binhigan nakaabil kami dari sa iyasang SBR dan ini sani nga bulig i-continuous ini sani bansang aton Department of Agriculture nga kami nga mga manguluma diri kami makakuha siya sang dako nga income kami especially sa mga paray sa ibang mga value crop pero ang Bombay diri hindi kami nakikita yun mahatagan kami sa gobyerno na i-continue sini na produkto. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why sang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, batanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sa
tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market and then sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pwede ka pa. Unlike may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, pag hindi masyado mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kaya sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole
Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Port na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin na makaslansak, rain or shine man tana. We have our fences, nga makasecure kang atin ng mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate no, ang mga large ruminas natin ng cattle ang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital kita no, and calibrated na weighing scale. So sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, no, makita rin di farmer once kilo ng sapat, no, kag mismo si buyer makita mo kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanang gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so part yung mga transaction, so mga baka na nag-rin dyan subject for pick up rin ng mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions, it's because ang mga documents na kinanglangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung municipal treasurer's office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung municipal agriculture office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa atin ng mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock racers, halos tanan tulad yung ginadara dito sa livestock market at mga bakal. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan yung magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O iba-iba ng mga probinsya sa Dakantor, dito para idigya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply. At the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities lang natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide ng batang dyan no, plantilla na mag-operate no, o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign dyan and under the sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nagkakanda kami kang assessment no, together kang ng stakeholders, nagkakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions.
So primarily, ang naman nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-fill dito kag sila ang nagapang issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod na mga ruminants, ginatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the loan. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat. Para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, para magamit natin sa mga picture man yung mga projects. So, ang part po nga ito ng income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, so kahit na nag-impon, but part of it nag-impon na sa general fund sa munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, kinabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding share while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So, we have different livestock auction markets region-wide and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized through the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume na transactions natin sa auction market,
we are also coordinating with the AI when it comes to uh, animal welfare. So, kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDA, sa MAU, sa mga personel dyan. Na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kag anong problema naman niya, daw na tawan mo ti aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ti ang amo niya kani nga dapat ti ang abad nga isa pa pirma naman prinsipyo para sa pulis pitlaga may ada pulis ni kantor diyan naman kay para biyay lang for shipment available so para okay why problema yun man naman diyan baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. nga nagalantaw sa atong programa. Usapang agrikultura, panibago na naman nga adlaw, panibago nga mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng among ikadulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa nga Radio Pilipinas Iloilo. It's Tuesday and for the whole week sa aton nga pagwaragwag, makaupod naton ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kag hapon, Lunes nga adlaw, naging kaupod naton ang Regional Manager sang PCIC 6, si Mang Eva Lau. And for Tuesday up until Friday, maging kaupod naton ang pila ka mga katapo sang PCIC 6. And subong adlaw, maging kaupod naton ang hepe, ang chief sang Marketing and Sales Division sang Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa inyong pagpanamyaw sa aton ng mga tagpalamati. Sir John, good morning. Sa aton ng mga tanaw, pamati, siguro mga programa. Good morning sa aton mga farmers and fisher ko. Gusto ko lang pasalamatan si Director Dennis Alpia, at si Sir James Lapis, nag-facilitate it for the whole week, PCIC, and I would also like to meet my regional manager, si Eva Yumina, together with our board of directors
for Visayas, mga taga-Iloilo, si Dal Tampa. Good morning ka lang. Yes, perfect yun nga, Tiyempo, sir. Ang aton nga pag-istoryahan na inahanungod sa pila ka mga information gikan sa PCIC 6, it's because nga tinagahilapit na ang cropping season sa aton nga mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC 6 na topiko naton ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates kag mga plano naman niya sa mga 2025. And subong mag-sentro ang atong topiko sa ginatawag natin marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agud nga makataas pa gid ang awareness kag uptake sa crop insurance ng aton ng mga Filipino farmers kag mga manugpangisda? Yes, Sir Jano. First and foremost, iya sa among nga marketing strategy is to capacitate ang among nga mga personnel, ang mga subsidiary sa PCIC mismo, ang among nga mga insurance adjusters, ang among nga mga insurance underwriters sa pagpalaknag sa programa sa PCIC. Kay ang among nga strategy sa subong kadamo, Sir Jan, ang imbita subong sa amon sa mga LGUs, mga farmers associations na mag-orient sa ina. So, ang amon gitgitagura is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa ating mga partners na fisher folks. So, ang isa pa, ang amon nga partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them, among gita silang among partners pagkalaknag sa insurance sa bilog nga Western Visayas. And paano naman, sir, nag-identify o kung gina-identify ang pila ka mga areas o kung mga sektor, especially when we're talking sa ating mga farmers, sa ating mga coastal fishers, kag ang atin man ng mga kauturan ng mga IT nga nagakinahanglan naman niya sa marketing kag pila ka mga outreach efforts. Well, kami diri sa PCIC, no, para ma-identify na mo anong mga sektor ang dapat pa namon naguton, no? Ano kami sa mga partner agencies naton, parehas ang PPAR, parehas ang DAR, no? Okay, may ara sila, Sir Jan, ng mga programa, may ara sila sa mga distribution, parehas ang PPAR, no? Sila distribution sa mga emergency sila. Na-coordinate kami sa ila, no? Para ang ilang na programa pupunta sa programa sa insurance. Isa pa, sa subong tuig, no? Ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa mga sectors na kinanglan sa insurance. So, punta kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mabalaan namin kung ano ang ala sa panuan nila ng mga commodities pa or mga crops na wala pa namin nakadaan sa insurance. So, we are closely coordinating with the LGU sa ilang municipal profile para mabalaan namin kung ano pa ang mga crops sa ilang areas na wala pa namin nakapot. The same with our underwriters. They are closely coordinating with the LGUs every week. Kabisita na sila, no? They see to it they are well informed sa mga activities, no, sa municipal agriculture office. Yes, you mentioned about the local government unit, sir. Ano naman ang role nyo sa aton LGU, sa aton mga cooperatives, kag pila naton ka mga farmers association sa pagbulig agud nga ma-promote naman niya ang pila ka mga programs naton sa PCIC? Well, Sir Jan, no, ang aton mga municipal agriculture office, ang aton mga farmers association, no, ako ginayang pasalamatan na po sa ila. Okay, sila ginayang mga frontliners. Yes. They are our partners. Sila ang nakaton sa mga insurance sa ilang mga panwa on behalf of PCIC. No? Kung wala sila, I don't know kung paano naman malapot ang kadamaan sa mga farmers kung
ensure namin sa PCIC. Yes, a follow-up question lang sir, no? Since nag-hilapit na sa buong cropping season natin, kamusta naman so far ang ating coordination with our mouse sa ating mga LGUs? Very happy dito kami, no? Na almost throughout Region 6, ang tanang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office, pati na ang provincial government natin, no? Partner din namun sa crop insurance. They are our underwriters. Yes. No? May ara kami underwriting agreements. Wala sang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office na hindi namun partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may ara, siguro 2 or 3, but most of them are our partners. No? So, naku iya ang salig namun ang salig nila sa PCIC man na ma-ensure ang ilang mga farmers and fisher folks. Pwede mo bala, sir, ma-share sa atin ng mga tagpalamati, sa atin ng mga viewers, ang pila ka mga examples sa ginakabig natin, mga maginalagpon nga kampanya, kag pila ka mga outreach activities na nag-boost gid sa enrollment naman iya sa atin nga crop insurance diri sa Region 6. Sa siguro makabig ko yan successful naman na kampanya. Amo gid ang banner program na mo ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Every year, pinatagahan kami na iya sa national sa allocation. Every year, pares diri sa Region 6, no? Allocation na mo is more or less 480 million of the RSPSA budget. And we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks na insure under the program with a government renewed subsidy of 480 million. And sa una, pagsugod daw, ayawan kami noon. Yan kami nga malagot ang number of farmers, maubos na mo ang premium parta ng ihatag sa gobyerno, sa nasyonal para mapaabot na mo ng insurance sa Ilocos, Visayas. Pero throughout the years, no, sa bulit sa mga City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, wala na sang tubig, hindi namon malakot ang amon nga target or amon nga allocation na 315,000 farmers, 480 million. Kaya wala labos na dyan, tumuts na ang iban ng mga provincial government, no? Parehas ang Capiz, Iloilo, kag Red Cross, pinakita nila kung ano naka-importante sa crop insurance. Mismo sila nag-download na isang funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi namon malabot sa RSPSA, kay pagod kulang ang allocation for that year, ina-augment na subong sa funds coming from the provincial government, kaya sa Iloilo, Capiz, and Negros Occidental. So I think that is the most successful na campaign naman ang RSPSA. After that, ang mga provincial na mga local government units na nagsalig man sa abon, na nagtutang man sa pundo para masigisi ang insurance program sa bilog nga Region 6. And we all know, sir, nga ang ating region na diversified tama. And related to that question, paano naman ginapasiguro sa ating talakapan na ang pila naton sa mga marketing efforts are culturally, linguistically appropriate, especially nga sa mention natin nga diverse ang Western Visayas. Yes, no. Ang PCIC Region 6, no, hindi lang ari diri sa region. Sa bilog na probinsya, may alam kita sa provincial extension offices. Kag tungod sa mga amon mga PO sa wag namon, hapos na lang kami labot sa amon ng mga farmers and fisher folks sa kada province. No? Kanang amon nga mga IEC materials, announcements, may ara kami sa mga orientations. No? Gina-translate na lamot sa lokal para maintindihan sa aton ng mga farmers and fisher folks kung diin man sila nga probinsya. Amo kami na
dala sa among programa no nga makuha din namon nga maintindihan sa atong mga partners and issue po sa tulong nga video. Yes, speaking of platform, kung pila natin itong mga communication tools, sir, ano pa gid meron pa gid kita iban nga mga communication tools o kung mga platforms na ginagamit agud nga mga na most effective ang pagpalabot natin, especially sa mga hard to access natin ng mga communities diri sa Western Visayas. First and foremost, well, Sir John, thank you. Sa akin sa mga Yes. bibliyo, ang educating naman sa kung pagkikiling ang bulit sa mga makakalapot sa Yes. mga layo ng mga lugar. Kaya iban din na naman malapot. Just like mismo sa Antique, every week may guesting kami sa radio program dito sa Antique. Kaya dito naman na balaan na kadamaan sa mga farmer dito naging sa babaw may mga radyo dito na galing nakabati sa isang parte sa crop insurance no? So sa ina ang radio guesting namon at isa pa ang distribution ko namon sa mga ITC materials namon no? Magkatutukan mo sa mga manual-manual makita nyo sa Municipal Agriculture Office na ang amon na mga kartulin regarding kung paano ka mo mag-agreed sa insurance at kung paano ka mo mag-claim, no? May labos na ang orientation namon sa mga farmers mismo dito sa barangay. Malam mo, Sir John, every week siguro, no, mayroon kami ginatawag na indemnity claims distribution. No? Kasi sa dinami indemnity claims distribution namon, mas indemnity claims distribution namon sa kada city or municipality na muna ng mga farmers ang nakadto para mag-claim sa ilang cheque na ginbayad sila sa PCIC. Nag-500, nag-1,000. So, direct pa lang, take na naman na as a prerogative na before kami mag-check distribution, kapunta kami sa orientation para makabalo na nadaan sila ang mga programa sa PCIC. And paano naman ang PCIC, sir, maka-adapt sa pila ka mga marketing strategies and response? Kanto naman kita sa climate change, kag pila ka mga natutugan pagid ng mga risks ng pila natin ng mga natural disasters na naka-apekto din sa ating mga farmers. Sa subong matuwid, no, and starting last year or 2 years ago, PCIC nag-adapt na din sa technology-driven crop insurance. Sa subong tuwig, no, anamon pag-validate sa claims, no, the update adjustment na kami. We are using satellite-driven na adjustment. Okay, from there, mas madasig ang pag-respond sa mga farmers, nagdasig ang pagbayad namon. And also, ang amon pag-augment sa amon workforce, especially sa claims and adjustment. No? Sa una, kilala kami ka-ilog nila, no? Ang adjustment claims. No? Sobra kaping 120 ka-reserve corps of adjusters, mga insurance adjuster ang na-hire sa una mo to augment, no? Ang ganyan balita po ni Seba, no? Pumihara sa mga calamities, no? Sa areas. Pagdamo ang nego sa mga kalamidad, mag-validate kami sa assault type, no? Tagpila adjusters, 30, o rin na kabigo adjusters, dungan-dungan, kakadto sa area, para mag-conduct ng adjustment tayo. Amo yung ginatawag ng assault. And ano naman, this is very normal sa tanan ng mga offices natin sa government. So, no, hindi mga malitawan ang mga pagpanghangkat. Ano nga mga challenges ang ginapangatubang sa ating opisina, especially when promoting crop insurance sa aton ng mga madagmay at mga subsistence ng mga farmers, and paano natin din-address ang inyong mga pagpanghangkat? Sa muna, Sir Jan, yan kami sa pag-intindi sa mga small farmers and fisher folks kung paano mag-intindi sa crop insurance. Na ang pagpa-intindi sila kung paano mag-apply, kung paano mag-claim. No? So as the years went by, sa kadamaan na sa mga nagpa-insure sa amin, pag nabayaran sa
PCIC. Word of mouth na lang subong nga ang PCIC from the farmers themselves, sila niya mismo ang gambal sa katupad nila nga ay may PCIC wala pa insure hindi pa niya sa muna. Yes. Ang isa lang ginamon subong na pag-chindi sila dapat hindi responsibility ng mga farmers. Ay sometimes subong whiskey gagawin lang ang community or wala na community ga-report ng aton ng mga farmers. So, amo lang yun no, ang PCIC, ang crop insurance nyo dapat isaro nyo din sa responsibility na tinio, no? Ang pag-file nyo sa claim nyo, kung makita nyo na ganyan, hindi na ka mo kabawi sa pamistik, sa masakit, no? File ka mo sa inyo notice of loss kaya PCIC, araw kaya sa inyo, para sa inyo, ang mga farmers na future folks na. And yes, speaking of pila natin ng mga success stories na dala sa mga PCIC dito sa ating sa rehiyon, ano naman ang ating na o kung na natin pasihan o kung na natin metrics sa pag-takos sa natin impact when it comes sa marketing campaigns, sa enrollment, awareness, claim satisfaction sa ating mga farmers. Well, ang abutin na measurement no, ang successfully na pag-implement sa programa. No? So, dyan kakita ginambal no, ang national government hatag sa atin sa mga programa sa international sa RSPSA. Ang ating registry system for basic sectors in agriculture, hindi na ginambal ko. Ga-allocate na sa 480 million to ensure around 315,000 farmers. And isa na sa mga indicators namin na maayo ang among pag-implementa sa programa. No? Kay every year, 315,000 farmers ang ensure 480 million pesos ang among ma-utilize na budget no na ma-ensure ang ating mga farmers and fisher folks. Why na po sinasir dyan? Ang PCIC Region 6 is the number one PCIC Regional Office. Pinakadamo na ma-ensure na farmers sa bilog na Pilipinas. No? Dili sa Region 6, we are ensuring 600,000 farmers every year. Wala kami kami ang may pinakataas. Kita ang may pinakataas na insured farmers sa bilog na Pilipinas. No? And sa dila na aspecto, dila na mo makita na damo na kita na intra sa insurance program sa ating gobyerno. And kudos, of course, sir, sa atin ng mga personnel pagkatapos ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6 kay inatungod na intensified no ang ating pila ka mga information drive agud nga ma-inform natin ang ating mga farmers sa pila ka mga advantage kag pila ka mga benefits once insured sila sa PCIC. Looking ahead, sir, ano yung mga innovations o mga partnerships ang currently na gina-explore sa ating talakapan sa pagpa-improve kag pag-expand sa ating marketing reach sa agricultural sector? Well, sa subungan tuwid, no, gusto rin mo na ng mga farmers and fisher folks. Mas hapos na nag-give ang ila pa-insure sa ila mga crops atin. Yes. So, isa ang amon vision sa PCIC no ng technology-driven na. So, subungan coordinate kami sa GCash. Ang amon na pagbayad sa atong mga farmers, ginawa na natin mas mahapos. So, pagi na siya sa GCash. So, kag-isa kami ginatanaw no, sa Palawan. Pero subod na kami orientation sa mga farmers, no? Sa mga LGUs, no? Kada indemnity claims naman, may alam pinapili kami ng mga banwa, within to po din sa mo ang taga-globe at taga-gigas, pati sa indemnity claims through GCash, no? Pero may na po sila ang amon na
validate sa atong claims, no, ang atong mga pag-community sa atong mga farmers and fisher folks, no, through tablet adjustment satellite level para dasig ang pag-respond nato sa atong mga farmers and fisher folks na atong buhay. You heard it mga kadri, ang pila ka mga innovation, ang pila ka mga plano sa nga talatapan sa Philippine Crop Insurance Corporation. And we agree sir na mas madasig naman yung convenient ko na i-allow natin na magamit kita sa mga electronic wallet, no? Kaya nga isang GCash. Pero as well, sa atin ng mga farmers, bantayan natin ang pila ka mga upgrade sa atin nga talatapan. Kaya last din na lang sir, yung mga pagpanamyaw o kung gusto ko pasalamatan sa ating programa. Again mo, Sir Jan, thank you sa inyo sa Department of Agriculture mo sa pag-imbita sa amo throughout the week. We hope na sa subos sa first cropping at mga farmers and fisher folks no, open-sure sa ilang mga kalamnan sa ilang mga livestock dito sa PCX. Salamat din. And salamat sa ating tanan na naglangkaw sa ating programa. Dinatamiyan na natin ang ating Regional Executive Director, Director Dennis Artia, at ang ating duha Regional Technical Director for Operations and Extension, ang ating OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and ang ating Director naman for Research and Regulations, Ma'am Zolina P. Coelho, and the rest sa katapos ng Department of Agriculture, Western Visayas. Dinatamiyan na natin kung ginapasalamatan ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Dunilaod na nagbuligit. Kag-shout out man to Ma'am Pauline Mission na nag-help man na i-facilitate ang ating mga bisita. Subong naman yung semana kag, abuas, sa Miyerkules na adlaw, bantayan natin ang ating episode, nung kaupod natin ang chief naman niya sa Claims and Adjustments Division sa PCIC 6. Sa liwat, sa ngalan sa ating station manager sa Radyo Pilipinas, si Ma'am Elena Pabiana, and sa the rest na katapuman sa Radyo Pilipinas, kag sa usapang agrikultura, ini si John Candelario gikan sa DA Western Visayas. Mabuhay ang ating mga farmers kag manugpangista. Maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.